Anong bahay nga ba ang walang mga figurines? Iba't ibang disenyo, iba't ibang kulay, iba't ibang klase, pero nakakasigurado akong hindi lahat ng display sa lugar mo ay alam mo kung saan nanggaling. Marahil ang iba ay nabili, maaring mula sa isang regalo o kaya naman ang iba ay napulot o binigay. Ako po si Bianca, isang ordinaryong estudyante na hinahabol ng kamalasan at patuloy na hinahabol ni kamatayan. August 8, 2013, nalaman kong niloloko lang ako ng kasintahan ko. 4 na taon na niya akong niloloko. Nakabuntis siya ng iba at ako'y parang basurang tinatapon niya lang nung araw na yun. Baliwala sa kanyang lahat. Baliwala lahat ng ibinigay at sinakripisyo ko para sa pag-asang magandang buhay naming magkasama. August 9, 2013. Ang pagkamatay ng isang taong akala ko'y malalapitan ko noong araw na yun. Ang pinakamatalik kong kaibigan, si Erica. Natagpuan ang lasog-lasog na bangkay niya sa unang palapag ng isang building kung saan naroon ang kondo na tinitirhan niya. Hindi naging malinaw ang detalye ng mga pulis. Hindi ko din lubos akalain na napakalaking problema ang kinakaharap niya noon. Wala siyang nababanggit, pero sa huli, ganun pa din. Naiiwan akong mag-isa at umiiyak. Naubos na ang mga luha ko sa burol at libing niya. Pero ang akala kong tapos na ay nagsisimula pa lang pala. September 14, 2013. Gumising ako ng maaga, naghanda ng agahan at tinawag sila. Hindi bumaba ang tatay ko. Hindi siya sumasagot sa pagtawag ko na nakahanda ng pagkain. Inakyat ko siya para lang makitang nakabitin at bumubula ang bibig niya. Nagpakamatay ang papa ko. Nagbigti siya sa di namin malamang dahilan. Isinisisi ko lahat sa itaas. Kung bakit niya pa kailangang gawin to. Ako pa ang unang nakakita. Isang alaalang dadalhin ko hanggang kamatayan ko. Sa burol ng tatay ko, nakita ko ang isang pamilyar na figurine. Nakita ko ito sa burol ni Erica. Tila nakatingin, tila nagmamasid. At tila alamang nangyayari at mangyayari pa lamang. Itinapon ko iyon. Sa libing ng tatay ko, bago pa isara ang kabaong ay sinilip ko iyon. Ang figurine, hawak-hawak ni tatay. At wala nang pinutol na rosaryo. Pinakuha ko ito at muling ipinatapon. September 22, 2013. Nakita ko ang nagkalat na putol na rosaryo sa ilalim ng kama. Kung paano yun napunta doon, hindi ko din alam. Ang alam ko lang ay nakita ko na naman ang isang pamilyar na figurine. Nakapatong ito sa taas ng TV. Dinampot ko iyon. Isa itong ordinaryong figurine kung titingnan. Pareho din ang materyales at yari ng iba pang figurine sa bahay. Pero bakit ba nakasunod ito sa kung sino ang mamamatay? January 27, 2014. Umaga ay naglinis ako ng kwarto ng kapatid ko. Naroon ang figurine. Nakakapagtaka dahil paano napunta yun doon? Pagdating ng hapon, isinugod ang kapatid ko sa ospital. Uminom ito ng 3 boteng sleeping pills. Nakaagad na ikinamatay niya. Kitang-kita ko kung paano siya naghirap maghingalo. May 12, 2014. Sumunod ang isa kong kapatid, pero bago pa yon, nagwala pa siya at nag-amok. May hawak siyang baril at kitang-kita ko
kung paano niya nilagay yun sa bibig niya at kinalabit ang gatilyo. Bumagsak siya sa malamig na semento kung saan nakakalat ang figurine. Ubos. Naubos ang mga kapatid ko na sumunod sa pagkamatay ng tatay ko. June 29, 2014. Dalawa na lang kami ng nanay ko. Nangako kami sa isa't isa na hindi namin gagawin ang kasalanang nagawa nila tatay. Dahil laging usap-usapan na kami sa aming lugar. Nagpasya kami na umuwi na lang sa probinsya kung saan tahimik ang buhay. Nasa bus kami noon. Nanghingi ako ng makakain kay nanay. Kinuha at binuksan niya ang isa sa mga bags namin nang maramdaman kong may malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. At may batang umiiyak at tumatawa akong naririnig. Hanggang tumambad na naman ang figurine. Hindi namin dinala iyon dahil damit at mga papeles lang ang dala namin. At sigurado ako doon, ang tiyahin ko ang pag-iiwanan ng mga gamit na hindi madadala sa probinsya. Pero heto na naman at sinusundan kami ng figurine. Gusto kong umiyak na lang nun. Gustong gusto ko sana na ako na lang ang kunin. Niyakap ko si nanay, kasabay ng malakas na ingay at pagsabog na lumamon sa mundo ko. Dumilim na lang noon at nawalan na ako ng malay. July 14, 2014. Nagising ako, alam ko. Alam ko na mag-isa na lang ako. Napakatagal siguro akong nakahiga sa higaan ng ospital. Nilingon ko ang paligid ko. Puro puti. May lamesa. Kung saan naroon ang mga gamot, aparato, balat ng pagkain, at ang figurine. Naiyak akong dinampot yun. Marahil ito na ang parusa ko. Katulad ng typical na figurine, may butas din ito sa ilalim. Napansin kong may papel na nakarolyo ito sa loob. Marahan ko itong hinugot. Isa itong litrato. Litrato namin ng best friend kong si Erica. May mga kung anong nakasulat doon na hindi ko maintindihan. Pero alam ko na, sa simula pa lang ay pag-aari ito ni Erica. Namimiss ko na siya. Lahat ng mga alaala naming magkasama ay hindi na maibabalik pa. Hindi ko na siya maibabalik, pati na ang batang dinadala niya. Nakakapanghinayang na inuna ko ang galit ko dahil sa lihim na relasyon nila ng long-time boyfriend ko. Kung nakinig lang sana ako sa mga paliwanag niya, kung inintindi ko lang sana ang sitwasyon niya, kung sana ay mas naging mahinahon ako. Kung sana ay hindi ako naging padalos-dalos. Pero wala na. Tapos na. Huli na ang lahat para doon. Kung hindi ko lang sana siya tinulak.